Hindi ko po alam kung saan ako nagkamali, Kuya Rex. Ang alam ko lang noon ay umibig ako. Sa edad kong 24 kasi, nagsimula akong magtrabaho sa isang maliit na botika sa harap ng palengke. Hindi kalakihan ang lugar pero palagi itong matao. May mga bumibili ng gamot, may mga nagtatanong ng vitamins, may nagpapakita ng reseta at kung ano-ano pa. Hindi ko alam na doon na pala magsisimula ang lahat. Hindi ako nakatapos ng high school kaya maaga akong nakasabak o nasabak sa trabaho. Bata pa lang ako. Alam kong hindi pwedeng umarte ang kagaya ko. Kapag may oportunidad, kailangan mong tanggapin. Kapag may trabaho, kailangan mong ingatan. Kaya nang matanggap ako sa butika, kahit kinakabahan ako, pinili kong gawin lahat ng maayos. Tahimik lang ako noon. Mas madalas akong nakayuko, nakikinig at sumusunod. Hindi dahil wala akong sariling isip. Dahil natutunan kong mas ligtas ang manahimik kaysa mapansin. Noong unang araw ko, siya ang unang kumausap sa akin. Ikaw si Mia? Tanong ni Madam Renalyn. Asawa niya ang may-ari ng butika. Maganda si Ma'am Renalyn. Maayos manamit, mabango at may klase kung kumilos. Hindi siya yung kaklase ng amo na kailangan pang magtaas ng boses para maramdaman mong siya ang may hawak ng lugar. Isang tingin pa lang niya, alam mo nang kailangan mong umayos. Tumango ako agad. Opo ma'am, ako po si Jeremiah. Pero Mia na lang po ang tawag nila sa akin. May experience ka na ba sa butika? Tanong niya. Wala pa po ma'am pero mabilis lang naman po ako matuto. Kahit anong ipapagawa ninyo, gagawin ko po. Saglit siyang natahimik bago tumango. Mabuti naman. Dito kailangan maingat ka. Hindi ito sari-sari store na kapag nagkamali ka ng abot, papalitan mo lang. Gamot ang hawak mo rito. May taong pwedeng mapahamak kapag pabaya ka. Opo ma'am, naiintindihan ko po. Good. Simula ngayon, isuot mo yan habang naka-duty ka. Si Lita ang magtuturo sa'yo ng basic. Huwag kang mahiyang magtanong pero huwag ka ring tanga-tanga. Okay lang ba? Napayuko agad ako. Opo ma'am, masusunod po. Hindi ko alam kung napapansin niya ang kaba ko, pero bahagya siyang napangiti. Relax ka lang, hindi kita kakainin. Napangiti na rin ako ng kaunti. Opo ma'am. Doon ko unang naisip na baka kayanin ko. Baka dito kahit papano, may lugar ako. Tahimik ang trabaho. Maliit ang sweldo pero sapat na para makapag-abot sa bahay. At higit sa lahat, maayos ang mga taong nakapaligid sa akin. Akala ko, yun na ang simula ng simpleng buhay ko. Pero nagbago ang buhay ko nang dumating siya. Bandang 10:00 ng umaga nang bumukas ang glass door ng butika. Tumunog ang maliit na bell sa itaas ng pinto kaya napalingon kaming lahat. Akala ko customer lang. Kaya mabilis akong tumayo ng maayos sa gilid ng counter. Pero napansin kong biglang nag-ayos ng tayo si Ate Lita. Si Madam Renalyn naman. Arnold? Tawag niya. Doon ko siya unang nakita, Kuya Rex. Matangkad siya. Malapad ang balat. Maayos ang suot. At seryoso ang mukha. Hindi naman siya nakakatakot sa unang tingin. Pero may dating siyang parang sanay siyang sundin. Tahimik lang siyang pumasok. Pero parang napuno agad ng presensya niya ang maliit na butika.
Lumapit siya kay Madam Renaline at hinalikan ito sa pisngi. "Nakapag-breakfast ka na?" tanong niya rito. Tumango si Madam. Oo, ikaw?" "Later na. May dadaanan pa ako after dito." Pagkatapos napatingin siya sa akin. "Siya yung bago?" Parang biglang nadigas ang katawan ko. "Oo," sagot ni Ma'am Renaline. "Si Jeremiah. Mia ang tawag sa kanya." Lumapit siya ng kaunti sa counter. Hindi siya ngumiti agad. Tinitigan lang niya ako pero sapat na para hindi ko malaman kung saan ako titingin. "Good morning po, sir," sabi ko agad. "Arnold na lang," sabi niya. Napatingin ako kay Ma'am Renaline. Hindi siya sigurado kung tama bang sundin ko yon. Tumawa ng mahina si Ma'am. "Boss Arnold na lang para hindi siya malito." Doon, bahagyang ngumiti si Boss Arnold. "Sige, Boss Arnold." "Opo, Boss Arnold," sagot ko. Tumango siya. "Unang araw mo?" "Opo." "Nakakabisa ka na ba agad?" "Susubukan ko po." "Hindi lang susubukan, dapat matutunan mo," sabi niya, pero hindi mataas ang boses niya. "Hindi pwedeng puro hula. Kapag hindi ka sigurado, magtanong ka. Mas okay nang paulit-ulit kang magtanong kaysa mag-abot ka ng maling gamot." Tumango ako ng mabilis. "Opo, tatandaan ko po." Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng sinabi niyang yon, kinabahan ako lalo na para bang may nagbukas sa akin. Sa unang araw na yon, wala naman akong nakitang kakaiba sa kanya. Mabait siya sa asawa niya. Maayos siyang makipag-usap sa mga empleyado. Hindi rin siya yung klase ng boss na naghahanap ng mali para lang mapagalitan ka. Kaya nung una, Kuya Rex, hindi ko siya tiningnan sa masamang paraan. Boss ko siya eh. Yun lang dapat. Pero nagbago iyon ng isang hapon. Bago matapos ang shift ko, nagtungo ako sa storage room kung saan nakalagay ang mga kahon ng gamot, supplies at ilang galon ng Wilkins na tubig. Napag-utusan ako ni Ate Lita na itaas ang mga yon sa lalagyan at ayusin bago ako umuwi. "Bilisan mo na, Mia," sabi ni Ate Lita habang inaayos ang kaha. "Para makauwi ka na rin, ako na bahala rito sa harap." "Opo ate," sagot ko agad. Wala naman akong ibang iniisip noon kundi matapos agad ang trabaho. Pagod na rin kasi ako dahil halos buong araw kaming hindi naubusan ng customer. Ang gusto ko lang naman ay makauwi, makakain at makapagpahinga. Pero pagpasok ko sa storage room, bigla akong natigil. Nandoon si Boss Arnold. Nasa loob siya, nakatayo malapit sa maliit na mesa kung saan may nakabukas na clipboard. Abala siya sa paglilista ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung inventory ba yon o delivery report. Pero seryoso ang mukha niya habang hawak ang ballpen. Ako naman, Kuya Rex, bigla na lang akong kinabahan. Hindi dahil may ginawa siyang masama. Wala. Nandun lang siya, tahimik na nagtatrabaho. Pero dahil kami lang dalawang nasa loob, sarado ang pinto sa likod ko at halos hindi ko maririnig ang ingay sa labas ng butika. Parang bigla ang lumiit ang paligid. Parang mas maging ramdam ko ang bawat kilos niya. Napatingin siya sa akin. "Akala ko ba umuwi ka na?" tanong niya. Napakurap ako agad at umayos ng tayo. "Hindi pa po, boss. Pinapaayos po ni Ate Lita yung mga tubig bago ako umuwi o bago ako uuwi." Tumingin siya sa mga galon, sa gilid
Saka ibinalik ang tingin sa akin. Ikaw lang magbubuhat niyan? Opo. Ang bibigat niyan. Kaya ko naman po. Bahagya siyang natawa, Kuya Rex. Sa kanya ako pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Hindi naman mapanlait ang tingin niya. Pero sapat na para mailang ako. Liit ng katawan mo, Mia. Sabi niya. Akala mo ba kakayanin mo yan mag-isa? Napayuko na lang ako at medyo nahiya dahil tama naman si Boss Arnold. Opo, sanay naman pa ako magbuhat. Sanay? Ulit niya na parang hindi kumbinsado. Kahit halos malaki pa sa'yo yung binubuhat mo? Hindi naman po, sagot ko. Pilit kong umiti kahit kinakabahan na talaga ako. Tubig lang naman po to, boss. Lumapit ako sa gilid para ilagay sa rack ang hawak kong galon. Pero halos mapugto ang hininga ko. Kuya Rex, naramdaman kong sumunod pala sa likod ko si Boss Arnold. Hindi ko siya narinig na lumapit. Nalaman ko na lang na nandun siya. Pagyuko ko para kunin ang isa pang Wilkins. Siya rin pala ang kukuha. Nauna ang kamay niya sa hawakan ng galon. At dahil nasa likod ko siya, parang halos niyakap niya ako sa lapit. Nanigas ang buong katawan ko. Tulungan kita. Bulong niya sa tabi ng tenga ko. Pero hindi na ako nakapag-focus, Kuya Rex. Bukod kasi sa halos niyayakap na niya mula sa likod ko o niyayakap na niya ako mula sa likod ko. Ramdam na ramdam ko rin ang kakaibang bukol na tumatama sa pisngi ng puwit ko. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako o mananatili na lang sa ganoong posisyon. Gusto kong umatras. Pero saan ako aatras? Kung nasa harap ko ang rack at nasa likod ko naman si Boss Arnold. Boss? Mahina kong sabi. Halos hindi ko mailabas ang boses ko. Sagot niya na parang wala siyang napapansin. Pero Kuya Rex, alam kong imposibleng hindi niya yon nararamdaman. Sobrang lapit namin. Sobrang tikit ang katawan niya sa akin. At bawat bahagyang galaw niya habang inaabot ang galon, mas lalo kong nararamdaman ang bukol na yon. Napapikit ako sandali dahil sa hiya at kaba. Ang lapit niyo po, boss. Bulong ko. Doon siya natigilan. Ilang segundo kaming hindi gumalaw. Wala kaming maririnig kundi ang mahina naming paghinga at ang malayong ingay mula sa labas ng botika. Dahan-dahan niyang ibinaba ang galon sa rack. Pero hindi pa rin yung tuluyang lumayo. Kinakabahan ka? Tanong niya sa mababang boses. Hindi agad ako nakasagot. Paano ko sasabihin na oo? Kinakabahan ako. Hindi lang dahil sa lapit niya, kundi dahil sa nararamdaman kong hindi ko dapat maramdaman. Dahil sa init ng katawan niya. Dahil sa bigat ng hininga. O bigat ng hininga niya sa tenga ko. Dahil sa bagay na tumatama sa akin na lalo lang nagpapagulo sa isip ko. Opo. Amin ko po rin. Opo, amin ko rin. Dahil sa akin? Napakagat ako sa labi. Boss, sumagot ka, Mia. Mas lalo akong kinabahan nang marinig ko kung paano niya binanggit ang pangalan ko. Opo, halos pabulong kong sagot. Doon ko naramdaman ang malalim niyang paghinga. Akala ko tapos na yon, Kuya Rex. Akala ko aatras na siya at magpapanggap kaming walang nangyari. Pero doon ako tuluyang bumigay nang maramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko. Dahan-dahan lang yon hanggang sa bumaba sa gilid ng palakang ko. Nanigas ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung pipigilan ko ba siya o hahayaan ko. At ang alam ko lang sa sandaling iyon, para akong nawalan ng lakas.
Boss? Mahina kong tawag. Hindi siya sumagot agad. Mas lalo ko lang naramdaman ang paglapit ng mukha niya sa gilid ng leeg ko. Kilala ko ang titig mo nung unang araw mo sa trabaho. Bulong ni Arnold. Nakapikit ako na parang gusto kong magtago sa sinabi niya. Gusto kong sabihin na mali siya, na wala siyang napansin, na hindi ko siya tinitingnan sa ganoong paraan. Pero paano ako magsisinungaling kung sa posisyon naming iyon, pati paghinga ko ay halata niyang nanginginig. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Wala? Ulit niya sa mababang boses. Sigurado ka? Bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa bewang ko. Hindi yon masakit pero sapat na para mas lalo kong maramdaman na hawak niya ako. Na gusto niya akong pigilan. Na kaya niya. At gusto ko nang lumayo ng oras na yon. Pero hindi ako lumayo. Doon ako mas natakot sa sarili ko. Boss, may asawa po kayo. Sabi ko, halos pabulong. Oo, alam ko. May anak po kayo. Alam ko rin. Kung alam niyo po, napalunok ako at pilit pinigilan ang kaba. Bakit hindi kayo lumalayo? Ilang segundo siyang natahimik at ramdam ko ang init ng hininga niya sa tenga ko. Ramdam ko rin ang kamay niya na nananatili sa bewang ko at parang ayaw niya akong pakawalan. Dahil hindi lang ikaw ang tumitingin, Mia. Sabi niya. Parang may kumalas sa dibdib ko. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya. Sobrang lapit ng mukha niya. Halos magkadikit na nga ang mga ilong namin. Nakita ko kung gaano kabigat ang titig niya. Hindi na yun titig ng isang boss sa empleyado. Titig yun ng lalaking matagal nang may pinipigilan. Boss, nanginginig kong sabi. Sabihin mo kung gusto mong huminto ako, bulong niya. Doon ako lalo nahirapan huminga kasi yun yung tanong na dapat madali kong sagutin. Dapat ang sabi ko'y oo. Dapat sinabi kong huminto na siya. Dapat itinulak ko na ang mga kamay niya at lumayas. At lumabas ako sa storage room. Pero imbes na gawin ko yon, napahinga ako ng mas malalim. Hindi ko namamalayan kung kailan lumapit ng husto ang katawan niya sa akin. Hindi ko rin alam kung kailan lumakas ng ganon ang tibok ng dibdib ko. Basta ang alam ko, nang ibaba ko ang tingin ko, napako ako sa nakabukas na butones ng pantalon ko at sa kamay ni boss na dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga ako. Nanigas ako, hindi sa takot, kundi sa gulat, kaba at isang pakiramdam na alam kong hindi ko dapat hinayaan. Boss, nanginginig kong tawag. Huwag mong sabihin hindi mo pa rin alam ang sagot, bulong ni Arnold. Napapikit ako ng mariin. Dapat sinabi kong tumigil na siya. Dapat sinabi ko rin na mali ito. Pero ang totoo, Kuya Rex, hindi ko yun gustong sabihin. Imbes na pigilan siya, mas mahigpit pa akong napakapit sa gilid ng rack. Nanginginig ang tuhod ko habang pilit kong kinakaya ang bigat ng hininga ko. Hindi ko na alam kung alin ang mas malakas. Ang tibok ng puso ko, ang kaba ko, o ang boses sa isip kong paulit-ulit na nagsasabing mali ito. Mia, bulong niya sa tenga ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi dahil ayaw ko.
kundi natatakot akong kapag nagsalita ko, pangalan niya ang lalabas sa bibig ko. Hanggang sa tuluyan akong nawalan ng lakas. Napayuko ako na hinahabol ang hininga at doon ko nakita ang kalat na naiwan sa pagitan namin. May tumalsik pa sa gilid ng 1 galon ng Wilkins. At sa sobrang hiya, parang gusto ko nang lamunin ng lupa. Natahimik ako. Parang doon na lang bumalik sa akin ang lahat. Pero katulad ay akala ko ring tapos iyon. Pero Kuya Rex, bakit nga ba masarap makipaglaro sa apoy? Kaya nagsimula kaming magkita sa storage room ng palihim. Wala naman pong nangyaring sobra, Kuya Rex. Hawak lang, halik lang, mga sandaling saglit pero sapat para magbago ang takbo ng buong araw ko. Minsan, papasok siya sa room habang nag-ayos ako ng stocks. Hindi siya agad magsasalita. Isasara lang niya ang pinto. Tapos titingnan niya ako na para bang matagal niya akong hinahanap. Hanggang sa dumating ang Christmas party ng butika. Dahil 10 lang kaming empleyado, nagrent lang si Madam Renaline ng maliit na lugar sa malapit sa palengke. Simple lang ang handa. Pansit, barbecue, lechong manok, ilang cake, soft drinks at alak para sa mga gustong uminom. O siya, mauna na kami ng asawa ko. Magpakasaya kayo ha, wika ni Ma'am Renaline habang nakayakap sa braso ni Arnold. Pero wag niyo namang ubusin ang lahat ng alak. May pasok pa kayo bukas. Naku, ma'am, di na kayo babalik? Sure to? Biro ni Stephen. Sabay iling. Nagtawanan ang lahat. Umirap si Ma'am Renaline pero nakangiti. Stephen, bantayan mo yung bibig mo. Kung gusto mo pang may bonus. Ay ma'am, joke lang po. Mahal ko po kayo. Mabilis niyang sagot. Plastic, bulong ni Ate Lita. Mas lalo silang nagtawanan. Tahimik akong nakatingin kila Ma'am at Arnold. Maganda silang tingnan, Kuya Rex. Siya, maayos at elegante. Si Arnold naman, kalmado at seryoso. Pero kitang-kita sa kilos niya na sanay siyang alagaan ng asawa niya. Nang ayusin niya ang shawl ni Ma'am Renaline, sa balikat nito, parang may kumurot sa dibdib ko. Doon ko ulit naalala ang lugar ko. Ako itong nakaupo sa gilid. Siya yung lalaking may inuuwi ang pamilya. Bago siya tuluyang lumabas, sandaling napatingin si Arnold sa akin. Hindi matagal. Hindi rin halata sa iba. Pero sapat na para maramdaman kong may ibig sabihin yon at doon umalis ito kasama ang asawa. Pero kahit anong pilit kong makisaya, isang bagay lang ang nasa isip ko. Babalik kaya siya? Lumipas ang halos 1 oras. Isa-isa nang nag-uwian ang iba. Si Stephen, hinatid ni Carlo dahil hindi na halos makalakad ng diretso. Si Ate Lita naman, nagpaalam na rin dahil maaga pa raw siya kinabukasan. Mia? Kaya mo ba rito? Tanong niya habang inaayos ang bag niya. Opo ate, ako na po magliligpit. Sigurado ka? May nainom ka rin. Konti lang po, kaya ko po ate. Tinapik niya ang balikat ko. Huwag kang masyadong mabait. Nakakapagod yan. Napangiti na lang ako. Nang tuluyan na silang umalis, ako na lang ang naiwan sa maliit na venue. Tahimik na ang paligid. Patay ng speaker. Kalat-kalat ang mga paper plates sa mesa. May mga basong hindi pa nahuhugasan at may ilang upuang kailangang ibalik sa ayos. Nagsimula akong magligpit at habang pinupulot ko ang mga tissue sa mesa, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon.
At doon, nakita ko siya. Si Arnold. Nakatayo siya sa may pintuan. Nakaluwag. Ang unang botones ng polo niya. Hawak ang susi ng kotse sa isang kamay. Wala si Ma'am Reynalyn sa tabi niya. Kami na lang. Mia? Tawag niya. Na parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Boss? Sagot ko na pilit pinapapormal ang boses. Bumalik po kayo? Pumasok siya at isinara ang pinto sa likod ko. Oo, sabi niya. May naiwan ako. Napatingin ako sa paligid. Ano po? Hanapin ko po ba? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin ng matagal. Doon ko na naintindihan, Kuya Rex. Hindi gamit ang binalikan niya. Hindi kung anong bagay. Kundi ako. Ako, ang taong binalikan niya. Wala nang iba pa. At doon sa maliit na lugar na yon, hinapit niya ako at hinalikan ng mariin. Pero maingat. Kasabay nun, Kuya Rex, ang iniingatan kong puri ay ibinigay ko na rin sa kanya. Hindi ko na po idedetalye ang nangyari. Pero oo, ibinigay ko sa kanya ang sarili ko ng paulit-ulit. Nagtagal po kami ng maraming taon hanggang sa dumating ang pagkakataong nakapag-apply ako sa Europe. Nang makarating ako sa Europe, noong una, nag-uusap pa kami. May mga mensahe siya sa gabi. Pero habang tumatagal, unti-unti na ring nabawasan. Hanggang sa isang araw, wala na. Wala nang tawag. Wala nang mensahe. Wala nang Arnold na magtatanong kung okay lang ba ako. At doon ko rin tinapos ang lihim naming relasyon hanggang sa huli. Hindi ko siya sinisisi. Hindi ko rin ipinagkait na nasasaktan ako. Hindi ko rin ipagkakait na nasasaktan ako. Pero siguro, Kuya Rex, may mga relasyon na talagang hindi kailangang matapos sa sigawan. Minsan naubos lang sila sa katahimikan, sa distansya, sa bagay na kailangang ipaglaban, sa bagay na hindi kayang ipaglaban. At kung mapapakinggan mo man ito, Arnold, nais kong sabihin na hindi ko pinagsisisihan ang bawat araw na minahal kita. Hindi ko ipagmamalaki ang Hindi ko ipagmamalaki ang lahat ng ginawa natin. Hindi ko rin sasabihing tama yon. May mga taong nasasaktan kahit hindi nila alam. May pamilyang hindi dapat madamay sa kahinaan natin. At may parte sa akin na habang buhay, dadalhin ko ang bigat ng pagiging lihim ko. Pero minahal kita. Totoo yun. Minahal kita sa parang alam ko noon. Katulad ng pag-ibig nating nagsimula sa mali. Kailangan din itong matapos bago tuluyan tayong masira. Ako si Jeremiah. Mia, kung tawagin ng iba. At minsan sa buhay ko, naging kabit ako ng lalaking minahal ko ng sobra. Hindi ko yun ipinagmamalaki, Kuya Rex. Pero ito ang totoo. At ngayon, nilabas ko na. Sana sa wakas, mapapatawad ko na rin ang aking sarili. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jeremiah. Mga ka-listeners, isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging sapat upang gawing tama ang isang relasyon. Totoong minahal niya si Arnold. Ngunit ang pagmamahal na nagsimula sa pagtataksil ay kadalasang nag-iiwan ng sugat sa lahat ng taong sangkot. Mahalaga ang pagiging tapat, hindi lamang sa iba, kundi pati sa sarili. Minsan ang pinakamahirap gawin ay ang umiwas sa isang bagay na alam naman nating mali kahit masaya tayo rito. Hangang-hanga ako sa iyo, Mia.
Kasi sa huli inamin mo ang iyong pagkakamali at tinanggap ang mga naging bunga ng iyong mga desisyon. Ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap ng katotohanan at pagpapatawad sa sarili. Dalhin ang mga aral ng nakaraan. Ngunit huwag hayaang habang buhay kang ikulong ng mga pagkakamaling binsan mong nagawa. Maraming salamat Mia sa pagpapadala ng iyong kwento. At sa ating mga solid listeners, kung gusto niyo magpadala ng iyong mga kwento, karanasan sa buhay at pag-ibig, maaari kayong magpadala sa amin sa aming mga official Facebook page at Gmail accounts na nakapin sa comment section ng video na ito. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at handog ko ang awiting ito para sa inyo. Hanggang kailan ba ako maghihintay na parang wala nang kapalit sa iyo? Saan ka man naroroon, sigaw ng puso'y ikaw pa rin ngayon. Kung sana lang ay nakita mo ang hapis sa mga mata mo, isang araw na di ka na bumalik. Gumising ka at nang makita mo ang sarap ng sandali ng nakaraang di na mababalikan. Hanggang sa huli nang walang hanggan, hanggang wala nang maramdaman. Kahit matapos ang magpakailanman, ako'y maghihintay sa ngalan ng pagsuyo. Hanggang kailan ba ako maghihintay na parang wala nang iba sa tabi mo? Saan ka man naroon, sigaw ng puso ko ay ang ngalan mo. Kung sana lang ay nakita mo ang hapis sa mga mata mo, isang araw na di ka na bumalik. Gumising ka at nang makita mo ang sarap ng sandali ng nakaraang di na mababalikan. Hanggang sa huli nang walang hanggan, hanggang wala nang maramdaman. Kahit matapos ang magpakailanman, ako'y maghihintay sa ngalan ng pagsuyo. Hanggang kailan pa ba magtitiis? Pagod na sa pag-isip, huling yakap ko sa'yo ay sa aking panaginip. Ikaw noon, ikaw lagi. Hanggang sa huli nang walang hanggan, dahil mamaramdaman
pangalan